Amen. So I'm going to read verses 19 and 20. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, akong mensahe, ang balaod sa Dios o ang maayong balita, the law of God and the gospel of Jesus Christ. So, ang pulong sa Dios in Juan Kapitulo 1 says, miingon, that ang balaod ni abot pinaagi ni Moses upon grasya o kamaktauran ni abot pinaagi ni Kristo Jesus. The law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen? So magamputa. Father, I just pray today that, Lord, that you would give us understanding. Father, the power of your law and the greater power of the gospel of Jesus Christ to save us from our sin. God, I also pray right now that, Lord, as you have already been here today with your holy presence, God, I pray that during the preaching of the word, that you would rebuke every demonic spirit, even from the musical equipment, from the microphones, God, every distraction. Because, God, we have already experienced the presence of God today. And now, Father, as we hear your word, Father, I pray for the anointing of your Holy Spirit. God, over Pastor Mike, over myself, and even the ears of your people, God, to hear the word of God. In the name of Jesus, amen. So, many Christians don't understand the power of the law of God. Daghan tuhanon wala gid sa tungod sa home sa balabog sa So, God's law cannot save us. ang balaod sa Dios dili makaluwas kanato. But God's law shows us our need for the Savior. Apan ang balaod sa Dios kini siya nagapakita lamang nga di nagkakinahanglan ta o Mesiyas o manluluwas. The Bible says the law of the Lord is perfect. Ang Biblia nagasulti nga din ang balaod sa Dios hingpit. And it converts the soul. O kini siya nagakabig ngadto sa mga kalag. So what is the law of God? So unsa man gid ini nga balaod sa Dios? It's the command of the Lord. Kini siya usa ka sugo ngadto sa Ginoo. You shall not kill. Yung sa ayaw pagpatay. Honor your father and mother. Tahura ang imong amahan o ginahan. You shall not steal. Sa ayaw pagpangawat. You shall not lie. Ayaw pagpamaga. That's the law of God. Kana siya mao ang balaod sa Dios. And we are called to obey the law of God, the Word of God. O kita gitawag nga din aron sa pagtahod diha sa balaod sa Dios. But that law cannot save us. Apan kanang mao nga balaod dili makaluwas It kanato. shows us our need for salvation. Kini diay nagapadayag lamang nga din o nagapakita nga kita nagakinahanglan og kaluwasan. See, the Bible calls the law of God a mirror. So ang Biblia nagasulti nga din ang balaod sa Dios kini sama og salamin. When you wake up in the morning, you can look in the mirror. Sa diha nga din mamata ka sa kabuntagon niya mo atubang kasi mong salamin. And the mirror does not lie to you. O ang salamin di gina siya mamakak. Di gina siya mamakak diyan nato. If you are hugaw or bating, So kung mga tanaw uta atubang ta salamin niya kining batik ta gitsura o hugaw ta. the mirror will tell you what you are in truth. So ang salamin mutug-an gina sa tinuod sa kamatuoran ug kinsa ka. But the mirror has no power to clean you. Apan ang salamin wala ni say gahom nga diin makahindo kanimo. You have to go to the water to become clean. Kinahanglan moadto ka sa tubig aron nga maghugas ka o maghinlok ka. See, the law reveals our sin before God. Kaya ang balaod kini siya diay nagabutyag
diha sa atoang sala atubangan sa Dios. But to be clean, we need the blood of Jesus Christ. Apan kita kinahanglan nga di mahidluan sa hamiling dugo ni Kristo. We need the grace of God. Ang kinahanglan ta sa grasya sa Dios. Now, in verse 10, Sa bersikulo 10, he said, "There is none righteous, no, not one." nagingon dito nga walay matarong, wala bisan usa. Jesus said, "There is none good but God." Sa Ginoong Hesus misulti nga din wala kayo laing maayo gawas sa Dios. Now, when Jesus speaks of the goodness of God, Dihang si Ginoong Hesus nagasulti may tungod sa maayo sa Dios. he's talking about the perfect nature of God, Siya nagasulti may tungod sa himpik gayud nga din kinaiya sa Dios. the holiness of God, Sa pagkabalaan sa Dios. the sinlessness of God. Sa pagkawalay sala dahil sa Dios. There is only one who is perfect. Aduna may usa nga diin siya himpik. That's the goodness that Jesus is speaking of. Mao kana ang pagkamaayo nga din gisulti ni Ginoong Hesus. When he says only God is good. Sa diyang siya miingon nga ang Dios ra gyud mo'y maayo. See, in worldly standards, we are good people. Diri sa kining sa kalibutan ng paglantaw kitang tanan mga maayo tang tawo. Pastor Mike is a good man. Oh, sa Pastor Zilon sa kamayong tawo. But compared to a holy God, Apan ikumpara ta sa atong balaan nga Dios, we are not good people. dili kita mga tarong nga mga tawo. All have sinned Kay kitang tanan mga makasala. and fallen short of the glory of God. O di nahimulag diya sa himaya sa Dios. That's what the law of God shows us. O mao kana ang kining gipadayag mahitungod sa balaod sa Dios. That we have sinned against God. Nga diin kita nakasala batok sa atong buhi nga Dios. And sin is the breaking of God's commandment. O ang sala mao kana ang pagsumpa diha sa kasuguan sa Dios. Now, verse 19, whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Sa bersikulo 19 karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga ana sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan o aron ang tibuok kalibutan may sakop ilalom sa paghukom sa Dios. The law stops the mouth. So ang balao di ay nakasapong ni siya sa baba. We have no justification before a holy God. Wala kayo'y kaning pag ila nga din pag matarong sa atubangan sa balaan ng Dios. Because the law says we are guilty. Kaya ang balaod nagasulti nga din kitang tanan mga hinukman o nakasala gayon. And this is why it's so important to understand the weight of our sin. Ug mao kana nga importante kayo kasabuta kung sa kapayod ang atong sala. And he said that all the world may become guilty before God. Og naging sa diri aron nga din ang tibuok kalibutan may sakop ilalom sa paghukom sa Dios. And then in verse 20, by the law is the knowledge of sin. Sa bersikulo 20 nagingon kay sa tubangan sa Dios walay tao nga pagamatarong ang pinaagis mga pagtuman sa kasuguan kay pinaagis kasuguan nagaabot hinuon ang kahibalo may tungod sa sala. So this is the importance of God's law. So mao kini ang pagkaimportante kayo sa balaod sa Dios. To bring the knowledge of sin. Aron nga din maghatod ay kini siya og kahibalo may tungod sa sala. See, the Bible says the preaching of the cross is foolishness to those who are perishing. Kaya ang Biblia nagasulti nga din ang mensahe nga tungod sa cross usa ka ang alam kanila nga ginalaglag. But to us who are being saved, it's the power of God. Panalang kana mga ginaluwas gahom. The good news doesn't make sense without the bad news. So ang maayong balita so wala gayud ni siya kining kapuslanan kung dili ta masayod may tungod unsa ang dili maayo. That's why the cross is an offense to the world. Ug mao kana nga ang cross nakapasakit diha sa kalibutan. Because the Bible says each man will proclaim his own goodness. Kaya Biblia nagasulti nga ang matag usa ka tawo magaangkon o magapadayag mahitungod nga sila usa ka maayong tawo. The greatest lie
pride is that I'm good enough to go to heaven. Nga diin usa ka dako nga diin limbong kana nga moingon kita nga umaayo na tawo nga makaadto kitag langit. That's what most people believe. Og mao kana ang kalagmitan nga gituuhan sa mga katawhan. If you're good, you'll go to heaven. Nga kung ikaw maayo nga tawo, makaadto kag langit. But that's not what the Bible says, Apan dili kini mao ang gisulti sa Biblia, because you've already broken the law. tungod kay kita atuan na daan nga gisupak ang balaod. And in God's standard, we are not good. Sa kining ekonomiya sa Dios dili gayud kita mga maayong tawo. So, by the law is the knowledge of sin. So pinaagis balaod kini siya nagahatod og kahibalo may tungod sa sala. Now, let me give you an example. Go to Romans chapter 7, verse 7. So dunay panig-ingnan diri sa Roma kapitulo 7. So, Paul gives an example of the knowledge of sin. So si Pablo naghatag panig-ingnan may tungod sa kahibalo may tungod sa sala. So, Romans 7, verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would have not known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Sa versikulo 10, nanon sa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala, dili unta ako makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala pa mag-ingon, dili ka magkaibo. So he quotes the 10th commandment. So iya nga gikutlo may tungod ang napulo kasugo. You shall not covet. Isa ayaw pangibog. And he said, by the law came the knowledge of sin. Kaya nag-ingon siya nga di pinaagis balaod nagaabot ang kahibalo may tungod sa sala. The word of God revealed covetousness. So ang pulong sa Dios nagabutyag may tungod sa pagkaibog. Now, remember I said, the cross is an offense to the world. So atong hinumduman nga din ang akong giingon nga ang cross nakapasakit sa kalibutan. Because most people don't believe they need a Savior. Tungod kay kadagmitan sa mga katawhan o kadaghanan wal dili sila mutuo nga nagkinahanglan sila og kaluwasan. Now, I want you to imagine you go to the doctor So ato nga pamalandungan, moadto ta sa doktor. and you feel healthy. Inya ibati nimo para nimo ikaw sa kahimsok ra gyud nga tawo. You're just going for a regular checkup. Inya moadto ka sa imong nga natural ra gyud nga kining pakisusi. And the doctor tries to give you a cure. Inya ang doktor mo hatagan kaniya og tambal. But you become offended. O niya ikaw kining mo batik kasugo. I don't need a cure. May kangawa ko kinahanglan ng tambal. I'm healthy. Kaya kung kining himsog ra lawas. But then the doctor pulls out the x-ray. Pan ang doktor magapakita kanimo sa kining X-ray. And he shows you a cancerous tumor in your heart. O niya siya magapadayag nga din aduna kay kining cancer tumor sa imong kasing-kasing. And he says, you're going to die. Inya may mo siya nga ug mao niya ni mo kamatyan. You begin to tremble. Inya sugod na ka og kining kurkuro. You begin to fear. Nga sugod na kay kahadlo. Singot kaayo. Oh, panington na kuno kag taman. What can I do to be saved? Inya may na ka nga oo sa imong buhaton aron nga maluwas ko ning sakita. Amen? Amen. But then the doctor says, I have a cure for you. Kaya ang doktor may ingon nga ay kabalakan ako'y tambal para nimo ana maayo ka. You are no longer offended. Nya dili na ka mubatig kasubo. You are so grateful Nya pasalamat na ka because you are saved. kay maluwas ka di ay kagikan sa mga sakit. That's why we need the law of God Mao ka na nga kinahanglan tas balaod sa to Dios. show us the disease of sin in our soul. Kay kini siya ay magabutya diha sa mga sakit o balatian sa atong mga kalag. Because sin is death. Tungod kay ang sala kini siya matod o kamatayon. Sin separates us from God. Kaya ang sala mao ni gyud makapahimulan kanato gikan sa Dios. But Jesus came to seek and save the Apan lost. sige nang Isus niani siya aron sa pagpangita nga sa mga nangawala o pagluwas niini.
Now let's go to Galatians chapter 2 Galacia Kapitulo 2, and verse 16. versikulo 16. So Galatians 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law no flesh shall be justified. If someone would read beside him. So, bisan mo basa sa Bisaya. Galatians 2:16. Kaya ang pulong sa Diyos na nakakita sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 16. Ngani isa himbaluan ta, nga ang tao wala pagamatarunga gikan sa mga buhat sa kasubuan, kundi pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Bisan kita mituo kang Kristo Jesus, aron pagamatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo. Og dili tungod sa mga buhat sa kasubuan, kay tungod sa mga buhat sa kasubuan, walay si bisan unsa nga unod nga pagatarungon. So, my first point earlier, by the law is the knowledge of sin. So, una nga punto, di pinaagi sa bala, nagabot ang kahitalo may tungod sa sala. But now, I want you to see, nobody can be saved by the works of the law. O karon nagasulti diri sa Galacia nga di walay usa ka tawo nga di maluwas o pagamatarungon pinaagis sa balaod. Now, what does that mean? So unsa man kini gipasabot niini? I can't be saved by the law. Nga di dili ko maluwas sa balaod. I want to give you another example. So maghatag ko niyo og lain nga panag-ingnan. You're in the court of law before the judge. So sa diha nga din naa ka sa korte at ubangan sa maghuhukom o huwes. And you have killed somebody. Kay ikaw nakapatay og usa ka tawo. You know that you are guilty. Kay balo ka nga din nakasala gayud ka. You can't tell the judge, Judge, I promise I'll never kill again. So dili ka makaingon ngadto sa kini maghukom nga musta mo nga dili na nako ni usbon. From this day on, I will follow the law. Nga gikan karon musugod nako pagtahod sa balaod. But the judge will say it's too late. O maingon na ang maghukom, ulahin na daw. You've already broken the law. Imo na gisupak ang balaod. You are guilty. Nakasala na ka. It's the same way with us. So sa mao po ni nga paagi kanato. Even if we obeyed God perfectly, it would not save us. Nga bisan pag mo kining sunod ta ngadto sa Dios sa higpit pinaagi sa balaod di na makaluwas kanato. Because we've already broken the law. Tungod kay ato na daan nga diin nasupak ang balaod. See, we have to remember the seriousness of sin. So ato nga kining hinumduman unsa ka seryoso gayud ang sala. Now, we were talking about murder. So nagasulti ta mahitungod o magasulti ta mahitungod sa pagpatay. If I was cruel to a dog, that's not good. So kung imuha nga din hilabtan ang usa ka iro, But if I kill a person, I will go to prison. so kung imo nga patsyon ang kining usa ka tawo mo adto ka ngadto sa prisuhan. But the thing is, we have sinned against the holy God of the universe. So usa ka butang nga din nakahimo kag sala batok sa Dios sa tibuok kalibutan sa universo. His position is infinitely higher than any person in this world. Tungod kay ang iyaha nga kining nahimutangan iyang posisyon ilabihan kahabo gayud ni bisan kinsa nga tawo nga naay posisyon diri sa kalibutan. And the Bible says our God is a consuming fire. O ang Biblia nagasulti nga ang atong Dios usa siya ka Dios nga usa ka kalayo nga nagaut-ot. So it's in his nature to hate sin. So naa siya kinkinaya nga din ining na suko kayo siya unahin na nasilag mahitungod sa sala. The Bible says there will be nothing that enters heaven that defiles. So wala kay tao nga din makasulod ngadto sa langit na hugaw. So the law cannot save us. So ato nga sayran nga ang balaod di kundi siya makaluwas kanato. But it said we are justified by faith in Jesus Christ. So nagingon siya nga kita pagkamatarong lamang pinagi sa atong pagtuo diha ni Kristo. So let's look at this, Matthew chapter 5. Oh, wait a minute. Before we go there, I want to look at Galatians chapter 3,
verse 19. Sa Galatia 3:19, What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hands of a mediator. nangano pa man ang kasuguan, kini sa kaulihay gidugang gumikan sa mga kalapasan, hangtod moabot ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad, o kini gipasiugdahan sa mga manulunda pinaagi sa usa ka tigpataliwala. So the law was given because of transgressions, So ang balaod gihatag tungod sa kapasan, until the seed should come. hangtod nga din ang mao nga binhi magaabot. Now, in Genesis 3:15, the Bible mentions the seed of the woman. So diha sa Genesis nga din naga 3:15 nagasulti nga din og ang kaliwat o din binhi sa usa ka babae. And it said he would crush the head of the O serpent. kagingon dito siya magadugmok sa ulo sa bitin o serpente. And that's Jesus O Christ. kana siya gipasabot mao sa Ginoong Hesus. He came through the woman. So gikan siya sa usa ka babae. And on the cross, he crushed the powers So of dito sa darkness. cross siya gidugmok og din ang ulo sa serpente. So the law was given until Jesus Christ. So ang balaod kini siya gihatag diha lang kutob sa panahon nga mitungha na sa Ginoong Hesus. Now, verse 24 of Galatians 3, therefore the law was our tutor or teacher to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Amen. Sa versikulo 24, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikat sa pagtuo. The law was our teacher. So ang balao diay siya diay ang atong nga mag-aagak o magtatagad magtutudlo To bring us to Christ, aron kita pagadad-on ngadto ni Kristo, that we might be justified by faith. aron kita pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. See, salvation is a free gift of God. So atong kapalagan nga din ang kaluwasan usa kini siya kagasa gikan sa Dios. We are saved by grace through faith, Kita nangaluwas diha sa grasya tungod sa dihang mituo kita. apart from the works of the law. So gawas diha sa mga nahimo sa balaod. Now here's what's going to bring it all together. Let's go to Matthew chapter 5. Sa So, Mateo kapitulo 5. Jesus fulfilled the law of God. Si Ginoong Hesus siya ang nagatuman o nagahimpit lamang sa balaod sa Dios. This is the good news. Kini siya usa kini ka maayong balita. This will help us to understand the gospel. So kini dako kay katabang nato nga atong masabtan gayud ang maayong balita. Because Jesus never broke the law. Tungod kay si Ginoong Hesus wala gayud siya makasupak sa balaod ni bisan ka usa. Jesus never sinned. Si Ginoong Hesus wala makasala. Amen. Amen. So, Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Versikulo 17, ayaw kamo paghuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niinyo. Jesus Christ fulfilled the old covenant law. Sa Ginoong Hesus siya mao nagahimpit ug nagatuman sa daan nga kasabutan. All the dietary restrictions. So diha sa mga kaning mga pagkaon. He never had lechon manok or baboy, baboy. Oh, wala Yeah, gyud siya pagkaon o kaning lechon baboy. No lechon crispy bili. pata. Oh, Amen? amen. Because the old covenant, baboy was unclean. Tungod kay sa daan nga kasabutan, ang baboy siya dili hinlo. Jesus fulfilled all the feasts. So kanang tanan iya ginangagi ning gituman. And he is the fulfillment of the old covenant.
So mao kini ang katumanan diya sa daan nga kasabutan. We are under the new covenant. O karon kita ilalom na sa bag-ong kasabutan. Think about how many things we don't do from the Old Testament. So una-una upila ka mga butang nga diin wala nimo mabuhat sa daang tugon. There is no temple in Jerusalem. Walay templo dito sa Jerusalem. There are no more sacrifices of lambs. So wala na kining pagsakripisyo diha sa mga karnero. There are no more high priests. Wala na tay pare. Because we are the temple of the Holy Tungod Spirit. kay kita na mao ang templo sa Balang And Espiritu. Jesus is the Lamb of God. O kanato alang kanato si Ginoong Hesus siya mao ang karnero sa Dios o kordero sa Dios. And the Bible said He is the great high priest. O ang Biblia nagsugid nga din siya mao ang labang saserdote o labang pari. And He offered Himself for the sins of the O world. iyang halag ingon halag sakripisyo ang iyang kaugaling. He fulfilled the law. Ang nga kasabutan, ang balaod. He never disobeyed God. Wala gayud siya makasupak sa Dios. The Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well O ang pleased." amahan mingon kini mga akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. And that's why we can be justified by faith. O mao kana ang hinungdan nga kita ginamatarong o pagamatarungon pinagis Because kaniya. in our sin, we deserve the wrath of Tungod God. kay tungod og alang sa atong mga sala kita ang ngayon gayud sa kapungot sa Dios. But on the cross, Jesus paid our penalty. Apan dito sa cross gibayaran na ang atong mga kaning sala. Because He never broke the law. Tungod wala siya kasupak ni bisan kausas balaod. His blood was perfect. Ang go hingpit gayud. The Son of Man, the Son of God. Anak siya sa tao, o anak sa Dios. The Savior of the world. Siya ang Mesiyas sa kalibutan. And the Bible said it pleased the Father to bruise Him. Nga din, ang Biblia nagasulti nga din na ang amahan kining nagakahimuot diha kaniya. Because He who knew no sin Tungod kay iyang nahibaw-an nga din siya wala kayo sala. became sin for us. Siya nakasala o gipakasala lamang tungod og alam kanato. That we could become the righteousness of God Nga aron nga kita makaabot diha ang pagkamataro nga gusto sa Dios. by the gospel of Jesus Christ Pinaagi sa maayong balita and the grace of God. o sa grasya sa Dios. You can be saved Nga kita mahimong mga luwas and justified by faith. o mahimong mamatarong pinagis pagtuo. When you trust in Jesus Christ, Sa diha nga ikaw masalig kang Kristo, He takes the righteousness of Jesus imuha nga makuha ang pagkamataro nga naa ni Ginoong Hesus. and He applies it to your life. O kini imong i-aplikar ikinabuhi sa imong kaugalingong kinabuhi. And you are made righteous. O ikaw mahimo ng mataro nga tubangan sa You are Dios. forgiven. Ikaw pinasaylo na. You are washed. Nga di ikaw hinugasan na. And on the day of judgment, Sa adlaw niya sa paghukom, when God looks at you, nga ang Dios mutan-aw niya kanimo, He will not see your sin. dili na makita ang imong sala. He will see the blood of His Son. Kay imuha ang iyan ang makita ang dugo nga nagatabon ang dugo sa iyong bugtong anak. And He will see the righteousness of O God. iyan ang makita ang pagkamataro nga iya sa Dios. And it only comes by faith. Tungod kana siya makabatunan lamang pinaagis pagtuo. We have to believe that Jesus is the Son of God. So kinahanglan nga kita magtuo nga si Ginoong Hesus anak sa Dios. That He died on the cross. He rose from the dead. Nga siya dito sa cross namatay o ding siya gilubong niya na banhaw. And that His sacrifice was sufficient for us. O ang iyang halad igo na para kanato. That's good news. Kana siya maayong balita. I can't save myself. Dili ko makaluwas kung I don't kaugalingon. have to strive for eternal life. I don't have to work for eternal life. So wala kayo goy kining mahimo nga diin para makabaton ko sa kinabuhing walay katapusan. I simply look to Jesus. So yan no lang gyud kayo simple lang kanang mutan-aw lang kita kang Ginoong Hesus. Now, one last scripture. Let's go to Hebrews chapter 8. Tapusan nga bersikulo Because Tuhanon 8. I want you to see the power of the new covenant. Gusto ko nga din makakita kamo may tungod sa gahom sa bag-ong kasabutan. Because I'm not preaching that we get saved and we just live a godless life. So wala ko magwali nga din aron nga din magkabaton ko
nga ana nga Dios nun nga kinabuhi. I'm simply telling you, the law does not save you. So simple lang nga din ako nagasulti kaninyo nga ang balaod dili makaluwas kanimo. But when you get saved, you are born again. Apan sa diyang ikaw nga luwas, kung nakapatong sa kaluwasan, natao ka pag-usap. And you will bear the fruit of righteousness. O di ikaw nagadala na yan ang bunga sa pagkamataro. You will have a heart after God. Ado na nakay kasing-kasing nga iya sa Dios. A heart that is soft before the Lord. So ang kasing-kasing nga din kini siya nagapangita ngadto sa Dios. A heart that desires to please Ang God. kasing-kasing nga din nangandoy nga din pahimutan ang Dios. How many of you today can honestly say, I desire to be pleasing to God? So pila ba kaninyo moingon nga ako nangandoy nga din ako magapahimuot sa Dios. Amen. Amen. That's your heart that's been changed by the gospel. Ug mao kana ang kasing-kasing nga din gibag-o diha sa maayong balita. And even when we fail God, Nga bisan pa nga kita mapakya sa tubangan sa Dios, the voice of mercy, di ang tingog sa kaluoy, the voice of grace, ang tingog sa grasya, and the power of God's word home sa pulong sa Dios, reaches out to us nga diin magakapot kanato. to bring us back, Aron kita pagarganuyon pagbalik sa tubangan sa to Dios. bring us to forgiveness Aron nga din dag-on ta ngadto sa kapasaylohan and holiness. diha sa pagkabalaan sa. Amen? Amen. So, Hebrews chapter 8, verse 10, if someone would read the Messiah. Hebrehanon 8, cheese. So, basa sa Bisaya. Kaya ang pulong sa Diyos nga na makita sa Diyos na makita sa Hebreo 8, versikulo 10. Kay kini mo ang tugon nga akong pagabuhaton. Uban sa balay sa ng Israel sa human ni atong mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, igabutan ko ang akong kasuguan sa ilang nauna o sa ilang mga kasing-kasing usab. Igasulat ko kini ug ako mahimong Dios nila o sila mahimong akong katawhan. Hallelujah. So this is the new covenant. So, mao kini ang bag-ong kasabutan. God said, I will write my law on your heart. Ang Dios nagsulti, akong isulat ang akong kabalauran sa inyong kasing-kasing. And I will be your God. O ako mahimo inyong Dios. See, the law does not save, So ato makita nga ang balao dili makaluwas. but salvation transforms us. Apan ang kaluwasan kini siya maghatag nato kausaban o kabaguhan. And now the commandment of Christ is upon our heart. So karon ang kasuguan ni Kristo aniya na sa atong kasing-kasing. Jesus said, if you love me, you will keep my Sige commandments. nang Isus nagingon, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. That's the grace of God. Mao kana ang grasya sa Dios. See, the grace of God saves us. So ato makita ang grasya sa Dios nakalahimog pagluwas kanato. And the grace of God empowers us. O ang grasya sa Dios maghatag kanato ni kagahom. The same grace that saves you teaches you to deny ungodliness. So sa sama nga grasya nga nagluwas kanimo nagatudlo usab kanato pagsalikway sa pagkadili Dios no. And God's grace pulls you into His presence. O ang grasya sa Dios siya mo magtukmod kanato paduol sa iyang presensya. The shepherd is calling you O ang magbalantay nagatawag kanimo to rest in Him, aron kita mo pahulay diha kaniya. to receive forgiveness, Aron kita magadawat og kapasaylohan, freedom, kagawasan and strength for your ug soul. kusog para sa tong kalag. Amen. What a mighty Amen. God we serve. Praise God. So gamhanan ang atong Dios yalagaran. So I'm going to have Pastor Mike close out the service, and I want to encourage you today. If you're here, if anybody's here, and you have not yet been saved, today is the day of salvation. Hallelujah. So kung dasig ninyo karon, kung nakuman diri nga nagluwas, so ang Dios makahimo pagluwas kanimo. And you have to come just as you are. Maduol ta nga din nga kita sa atong kaugalingon. You come by repentance and faith. So maduol ta nga din uban ang pagtahod o pagtuo. You come and say, Lord, forgive me.
Ang maduol ta nga magasulti nga Ginoo pasayo ako. I believe upon you. Ako nagatuo nga na kanina. Amen. So if there's anyone, and then also if you're a Christian today and you know that you need to repent, you need to turn from your sin, today is the day that you can receive the grace of God and forgiveness as well. Amen? So kung Kristohano na ta karon niya kinahanglan kita paghinulsol, gusto nato nga makadawata diya sa grasya sa Dios. So ito na nga buhaton kay ang Dios makahatag nato og pagpahigawas.